Love triangle reading is a part of my private reading. So if you want to book a private reading with me, just message me. And I myself, I personally will going to entertain you. Anyways, kung medyo mga nagme-message na sa akin, nag-PM na sa akin at hindi pa ako nakapag-reply, medyo late ako mag-reply dahil na din sa may mga dahilan dyan. Either tulog ako, busy ako, may ginagawa akong trabaho, or nag-entertain ako ng ibang clients. Ganun lang naman yun. So, okay, let's see. Love triangle reading. This is not for everyone. Takes what resonates and leave the rest. Okay, this is not a private reading. This is for the collectives. Ano yung nararamdaman para sa'yo ng person mo? Parang nararamdaman niya dito na parang nagpapakita ka dito ng kaya mo, okay ka lang. Na kaya mo yung sitwasyon or kaya mong wala siya. Parang ganyan. So, malakas yung loob mo dito na pinapakita mo sa kanya na kung hiwalay, di hiwalay. Parang ganyan. So, hindi mo pinapakita sa yung kahinaan mo, yung nasasaktan ka, or something like that. Kaya alam mo, sa ginagawa mo, nagkakaroon ng realization yung person mo dito Parang nalulungkot siya. Parang nakakaramdam na siya na lumalayo ka na emotionally. Namimiss ka niya. Yun. So, kasi feeling ko sa ngayon, dati siguro, might be recently, lagi ka sigurong nagme-message, nagrereklamo, naaway siya, ganun mga bagay. Then, biglang para sa'yo na-realize mo na, nakapagod, ayaw ko na ng ganito. So, hindi mo na to pinaramdam sa kanya. Instead of, pinakita mo sa kanya na, kaya kong wala ka. Parang, okay lang ako kung ayaw mo diwag. Parang ganun. So, kaya itong person na to, meron siyang feeling na, hindi pwede to. Kakausapin ko siya ulit or I will try to connect with her. Kasi parang bigla siya nakaramdam ng pagka-miss sa'yo. Bigla siyang nakaramdam ng bigla siya nakaramdam ng regrets ngayon na sa mga ginawa niya. Ngayon na hindi niya na nararamdaman yung presence mo. Na naghahabol ka ba or whatsoever. Kasi parang feeling niya nagfo-focus ka na more on kung ano man yung importante sa'yo na hindi na siya kasali doon. Hindi niya na alam kung ano nangyayari sa'yo. So, ano yung nararamdaman niya dito sa isa? Meron siyang feeling of like, gusto niyang i-cut off ito. Disappointed. Disappointed siya sa person na to. Hindi ganito yung feeling niya una Pero ngayon, parang nasa point siya na di-disappoint siya, parang feeling niya, siguro yung naging karelasyon niya na to is someone na meron ding, baka may asawa din, may pamilya din, or may past. Nakakaramdam pa din siya na parang may chance pa sila na mag-reconcile or maayos ulit. So, yun yung pakiramdam niya. Kaya feeling niya is wala ding mangyayari sa kanila. Parang mauuwi lang din sila sa pagtatapos because of the past person of that other person. Yun, nalobat ako. What does he wants from you currently? He wants to start a new beginning with you. He wants to communicate with you. He wants a new beginning with you. So, big sabihin, may pagsisisi na talaga dito. Sa mga nagawa niya sa'yo. Excuse me. So, this is what he wants from you currently. And what does he wants from the other person currently? Feeling ko ang gusto niya dito sa other person is ayusin niya na lang yung nawasak niyang pamilya.
Yun yung gusto niya na lang sa other person. Yung mag-focus na lang talaga siya doon. Parang kailangan na lang talaga na mag-decide ba talaga yung other person or sila mismo na gusto niya naman to. Gusto niya to. Etong person na to, etong other third party na to, minahal niya din to. Pero yun nga, parang nakikita niya kasi na parang sa past ng person, ng other person na yun is parang meron pa silang chance na magkaayos. Hindi pa sila talaga officially siguro, hiwalay sila pero parang feeling niya pwede pang magkabalikan sila. So parang ito na lang gusto niya mangyari, ayusin na lang talaga niya yung either marriage nila or yung pagsasama nila. Pero parang gusto niya din siguro na malaman nung other person na hindi ko gusto to, minahal kita, pero alam ko mahal mo din ako, pero parang this is the best na lang din na gawin natin. Para maayos na. Kailangan natin mag-decide talaga dito kasi hindi din tayo magiging masaya. So, yun. So, how your communication flow be? So, yung communication niyo dito, feeling ko, parang manliligaw siya ulit sa'yo. Magbabalik yung nararamdaman niya sa'yo. So, nakikita ko dito yung okay, wait lang. Yun na nga. See? Parang manliligaw siya ulit sa'yo. Parang mag-o-offer siya sa'yo ulit in new beginning. And parang bumabalik na gumaganda ka ngayon na parang ganyan. Mga ganong mga, you know, ginagawa ng mga lalaki. So, kakausapin ka talaga niya. Magkakaroon kayo dito ng communication. Kasi feeling ko naman na to siya makapag-decide na siya na babalik talaga siya sa'yo. At mag-umpisa talaga siya ulit na ligawan ka. See, mag-o-offer siya sa'yo ng love again talaga. This person will going to take that leap of faith because this person wants like happiness and commitment with you. Because parang feeling ko nagkaroon na din talaga sa kanya ng realization. Not because of yung ano man nangyari sa kanila nung babae, but because yung pinakita mo sa kanya. Yung treatment mo na parang hindi na siya kasali sa story ng buhay mo. Ayaw niya mangyari yun. Parang hindi niya gusto yun. Gusto niya kasama ka pa din. Parang bang gusto niya na hindi ka pag-give up sa kanya. Well, may mga lalaki talagang ganyan or I don't know kung may babaeng ganyan. So, pwede tong vice versa, okay? So, will he or she let go ito sa isa na to? Iga-guard niya na yung sarili niya sa taong ito. I think wala silang magiging total closure or separation. Parang hayaan niya na lang kasi na ayusin yung sa kanila, yung sa ex nung isa. At siya iiwas na lang siya. Maglalagay siya ng wall. Iga-guard yung sarili niya dito sa person na to. So, dito naman sa part mo, magko-commit ba siya sa'yo? May mga nakikita pa ako talaga ditong confusions. Well, willing naman talaga siya mag-commit sa'yo. Pero feeling ko ang confusion dito is sa side mo. Ikaw. Kasi, syempre, makukonfuse ka. Bakit siya bumalik? Seryoso pa ba to? Parang feeling mo ayaw mo siyang tanggapin. Parang feeling mo, dead mind ko na lang siguro to. Pero nakikita ko parang sa mga plano siguro na, mga plano siguro ng person mo, paano ka ba niya nililigawan ulit. So, parang siguro mapapatawad mo din siya. Hindi ka sure talaga eh. Kaya confused ka. Hindi ka sure, see?
Mako-confuse ka talaga. Feeling ko nagantay ka din sa kanya eh. Nagantay ka sa kanya pero parang napagod ka na din magantay. Ganyan. So, the next 3 months kasi, babalik talaga siya sa'yo. Gusto niya talaga na magkabalikan kayong dalawa. And dito sa isa, okay, nakikita ko, lalabo yung connection nila eh. Parang on and off. Ganyan. On and off. So, ang problema kasi dito, di ba sabi ko kanina, na nahulog din siya dito sa isa. Kaya lang, di ba yun, kailangan ayusin na lang, ganyan. And bumabalik siya sa'yo. So, ikaw, mako-confuse ka dito. Whether hindi niya man i-explain sa'yo lahat, pero parang mako-confuse ka na, bakit ka pa bumalik? Bakit ka ba bumalik? Dahil ba mahal mo ako? Or dahil ba naglabuan kayong dalawa? Or ano man, syempre, makwa-question talaga siya dito, di ba? Sa part na sa personality na meron ka, baka you might be Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Sa personality na meron ka, hindi ka basta-basta naniniwala or magpapadala sa nararamdaman mo. Gagamitin mo yung utak mo talaga dito. Might be an Aquarius. Okay? So, their connection or their outcome kasi, wala, matutuldukan talaga silang dalawa na. And yung magiging outcome nyo din dito is, ay, kala ko matatanggap mo siya. Parang hindi mo siya matatanggap na. You will not going to accept the offer anymore. Iiwan mo na talaga siya. So, this is the Queen of Swords, meaning, you are going to cut him off into your life. Hindi ka takot. Walang pagdadalawang isip na. Ika-cut off mo siya. Ready ka na to move on at hindi mo siya tatanggapin pa. So, this energy release is strong energy of a Leo woman. Talaga. Leo sign, Sun, Moon, Rising, Venus. But there are other energies here or zodiac signs. Might be pwedeng part ng placement signs mo. So, pwedeng hindi ka Leo, pero may Leo ka sa placement signs mo. So, at naka-resonate ka dito, pwedeng sa'yo pa din to. So, or this might be the sign of your person. Okay? Libra, Gemini, Pisces, Cancer. Cancer pala. Well, I mentioned by Pisces, so might be Pisces then. So, Sun, Moon, Rising, Venus. Leo, as I said earlier, right? So, yun.